Ilang taon ka na sa Flip Top? Since nagsimula ba nandun ka na? Since Grain Assault 1. Meron daw siyang battle dati na hindi lumabas. Hindi kasi lahat linabas nun eh. Parang... Paano kayo nagkakilala ni Boss Arik? So ano profession mo talaga ba yan, yung pagkakamera? Bago daw ba magsimula ang Flip Top, sabi ni Papa Benji ng Hypebeat, nabivision mo na ba na aabot sa ganito yung liga? Meron bang dumating na times na ganun ka? Yung parang masama pakiramdam mo pero tumutuloy ka pa rin? Yung laban. Tanong to ni Rapido. Tanong niya tungkol sa love life kung meron ka. Kasi parang kay Enigma daw umiikot yung buong mundo mo. Meron bang times na parang meron kayong away ni boss? Parang nagkaroon ng tampuan o galit? Meron bang MC na nakikita parang nabibisit ka sa kanya? May nasaksihan ka na ba dyan mga nag-away? Mismo? Sa venue? Oo. Kung magiging presidente ka ng Pilipinas, meron ka bang plano? Hindi ako atheist pero hindi rin ako nagpo-follow ng organized religion. Yo! Welcome back dito sa aking Dayo Podcast. At dumayo kami dito sa QC. Dinayo namin si Kuya Kebs. Palakpakan natin. Kuya Kebs, kumusta? Check. Yon. Si Kuya Kebs nga pala, sa mga di nakakilala, siya yung nasa likod ng Flip Top, yung may hawak ng camera. Kuya Kebs, ang gusto ko lang malaman, ilang taon ka na sa Flip Top? Since nagsimula ba nandun ka na? Since Grain Assault 1. Ano yun? Yung pinaka-umpisa? Yung pinaka-first event. Okay. Kasi akala ko parang iba ata nag-camera kasi may nakakwentuhan ako. Parang may mga sino ba to? Si G-Clown. Meron daw siyang battle dati na hindi lumabas. Yung kaila J-Lam ata. Parang freestyle. Yung nila, process of elimination. Hindi kasi lahat linabas nun eh. Parang highlights lang yata yung iba tapos yung finals. Ewan ko, medyo yung memory ko pero parang ganun yata. Di lahat ng battles buo. Yung mga unang event ng Flip Top hindi nalalabas lahat. Yung mga battle, yung mga video. Mga unang taon hindi na ilabas yung iba. Yung sa first event may nangyari sa card so hindi nalabas lahat ng battle doon. Anong mga battle yun? Yung kina Batas, unang laban ni Batas, unang laban ni Nothing Else, RBTO. Basta yun, may siguro half nung first event. Sayang yun, hindi na ilabas yun. Hindi na ilabas. Paano kayo nagkakilala ni Boss Arik? Yung mga, kasi sa yung village niya, mga kuya-kuya doon, yun yung mga kasama ko nung high school. Si Labjacks sa Ampon. Dinala ko isang beses sa bahay ni Arik. Standby lang kami doon. High school pa yata si Arik noon eh. Tapos may madalas sila mag-party doon o mga cipher na pinupuntahan ko rin. Ano yun? Mas matanda ka ba kay Boss Arik? Mga 10 years yata. Yung namin. So literal na Kuya Kebs ka nga nyo. So doon kayo paano nagsimula yung parang collab nyo sa Flip Top? May Christmas party sa bahay ni Scarm na in-invite ako. Tapos pumunta ako doon. Tapos napitan ako ni Arik na sabi niya na parang napanood niya yung video na pinost ko sa YouTube eh. Kasi yung ginagawa ko noon, may nahiram akong camera nung time na yun eh. So, pupunta ako sa mga events. Tapos doon ako nagpa-practice mag-camera. So, sinushoot ko yung mga performance. Nagkataon na isang event dito sa White Plains, may nagka-event yung Ampon yata. Tapos nag-perform sila Arik. Tapos nakunan ko, tapos in-upload ko. Tapos sabi ni Arik dun sa party, sabi niya, napanood ko yung video, okay Mm-hmm. Baka trip mong i-document yung mga battles na i-organize ko.
Plano niya pa lang yun. Oo. Mm-mm. Tapos, sabi ko, game. Tapos sabi niya, sige, after 2 weeks, message kita. After 2 weeks, message ako na tuloy yung grain of salt. Tapos yun, ano na yun? The rest is history. Ganun na. So, ano profession mo talaga ba yan, yung pagkakamera? After nag-film school ako, yun na yung camera work talaga. Well, nag-audio rin ako. Boom mic, camera, editing, freelance na ano. Ano ba kurso mo, Kuya Kebs? Yung college, 2 years ako na engineering. Okay. Sayang. Pero Dapat... di ko natapos. Tapos sinubukan ko din mag-marketing na course. Di ko rin natapos. Tapos napasok ko sa film school. Kaya mas ano mo na siya. Ayun yung natapos mo? Yung napasukan ko sa sa Cebu eh. So, parang may production sila doon. Nagsushoot sila ng mga film. Yung, kung naalala mo yung Fashion TV. Hindi ko na lumalabas yung mga model sa runway. Fashion TV, sa ibang bansa ba yun? Pero dito sa Cebu, sinushoot yung iba. Yung mga sayate. Parang nasagi sa mata ko dati yun. Oo. So, yung owner nun, parang bumili ng space sa Mactan. Tapos nagtayo siya ng production. Tapos may film school na So, pumasok ko dun sa film school nila. Ilang taon ba yan, yung kurso na ganyan? Mga 1 to 1.5 years yata. So, ayun yung parang naging pinaka-profession mo. And then, hanggang ngayon ba, ayun yung pinaka-trabaho mo talaga? Since yung flip top na talaga yung, since nag-start yung flip top. Aside dito, wala ka ng ibang parang racket o trabaho? May mga racket, mga buy and sell ng ng mga gamit. Music pa rin? Music related. Okay. For a while, nag-ako sa mga pitbull. Nagbully ka rin? Yung bully tsaka yung standard na kennel, yung ganun ba yun? Mas sa stud. Kasi parang may time na nagdo-dog show kami. Parang show off mo yung aso mo, di ba? Tapos pag merong may trip, ipapa-stud nila doon. Papa-stud. Tapos bibigyan ako ng first pick nung... ayun na yung bayad, hindi pera. Parang depende. May pera din. Parang depende sa sa usapan. Di ba parang ang pagkakaalam ko, pag stud, bayad tsaka isang tuta. Tapos ibebenta mo ngayon yung tuta. Or minsan pinapamigay ko, tapos kung may doon. Sayang naman yun. Gandang lahi nun. May napagbigyan ka na yung parang solid na magandang klase ng bully? O standard na pitbull? Kay Boss D. Pero nawala na. Boss D? Dennis. Si Dennis, nabigyan mo? Pero nanakaw yata eh. So, ang ganda naman nun. May mga tanong ang tropa dito, Kuya Kebs, handa ka na ba? Sige. Nagtanong kasi, nag-chat ako sa mga tropa na interesado din sila. Yun. Bago daw ba magsimula ang flip top, sabi ni Papa Benji ng Hypebeat, nabivision mo na ba na aabot sa ganito yung liga? Actually, never ko na Kasi, hindi ko na-expect na ganito kalaki, no? Kasi before, din ako nag-events din kami. Kasama yung dati kong crew, head-on crew. Pero mga small events na, parang yung grain of salt, yung mga pupunta, less than 50 na tao. Na so, parang ina-expect ko na ganun lang, no? Pero nung lumabas na yung mga video, parang, meron to na may future to, may possibility na ito na yun, no? Yung magpapalaki sa hip hop sa time na yun. Kasi yung time na yun, feeling ko parang medyo slow na yung hip hop. Okay. Yung hip hop nung time na yun. 2010. Malakas pa nun yung mga live, mga bands, saka Buti nagtiwala ka kay Enigma kahit mas bata siya sa'yo nung panahon na yun, na parang, hindi ba pumasok sa isip mo na, sino ba itong Totoy na to para
kunin ako sa plano niya. Wala pong pumasok. Hindi, nakita ko naman yung work ethic niya agad eh. Na ano, tsaka straight up siya eh. Na parang hindi naman ako linigawan eh. Parang straight up ganito yung mangyayari. Diretso na? Oo. So, parang, okay, basta ganun lang yung ano namin, relationship namin, straight up lang na ano. Actually, yung kahit ano eh, yung sa start, tinanong niya ako kaagad after mga 3 events siguro. Sabi niya, Kevs, magkano yung gusto mong kitain per upload? Per upload. Basta ganun. Sinabi ko sa kanya na hindi, for the love na lang. Kasi tumatanggap pa ako ng mga outside na work nun eh. So, sabi niya, hindi, for the love lang to. Na ano. Sabi ni Arik, hindi, para matansya ko kung magkano yung kailangan makompute ko. Kung magkano yung kailangan kitain sa ticket, sa ganyan. Hindi nagbigay ako ng number. Tapos, after ilang events, higit pa dun yung binigay sa akin. Tapos, ever since nun, wala na kaming usapan sa pera. So, siya nagdedesisyon ng... Siya nagdedesisyon. May tiwala na ako sa kanya na... hanggang ngayon. Tsaka nakikita ko naman na yung kahit pag-compute ng mga TF na MCs, sobrang meticulous niya eh. Hindi lang hindi lang isang factor yung basehan eh. Hindi lang siya dahil views o hindi parang sa ganun. Buong parang tinitake into consideration niya lahat eh. Sa kahit anong decision niya sa mga na-witness ko na actually sa flip top parang kayong dalawa yung pinakamukha talaga. Siya lang yung nasa front. May tanong pa dito si Papa Benji Vibes. Ano ang pakiramdam na nanonood ka ng live ng flip top tapos ikaw lang hindi makapag-react? Pero nagre-react din ako pag yung tawa mismo. Pero hindi yung yung todo, pero din ako. Pero yung mga reaction, paano yun? Pinipigilan mo? Lalo pag nung una, pinipigilan ko talaga. Pero nung pumasok na yung mga Zaito, yun. Yung mga, hindi ko na, maririnig yung tawa ko dun sa mga ibang... Parang ang hirap nung Kuya Cubs, no? Kasi yung tawa, di mo mapipigilan eh. Pero yung kung mabigat na line, pwedeng ganun lang. Tsaka hawak mo yung camera, tas inano ko na lang na parang part na lang ng viewing experience yung Tsaka ikaw yung pinaka nakakakita Si kasi 'di ba si Boss madalas na siyang parang pag may event may sakit paos. Meron bang dumating na times na ganun ka yung parang masama pa iramdam mo pero tumutuloy ka pa rin? Yung laban niyo sa Flip Top Festival, may gout ako nun. Yung Anib? Yung 10-year, yung Flip Top Festival. May gout ako nun, 2 araw. Paano yun? Tagal mong nakatayo nun? Wala, lang, mind over matter. Hindi ko na lang iniisip. Alam din ni Boss Arik na may ganun. Hindi ko na sinabi para... Boss, paano ba yan? May utang ka dito. Hindi, dami nang iniisip na di ba? Parang big scale event yun eh. So, hindi ko na... Ba't ko pa dadagdagan yung niya? Paano yun? Parang ang hirap nun kung may gout ka. Lakad nga ang hirap yung tayo pa na matagal. Paano mo na kaya yun? Talagang mind over matter lang. May kailangan akong gawin. Hindi ko naisipin yung... Tangina, sakit nun. Yung pag nakatenga lang ako, doon ko lang naisip na pero habang nagsushoot, parang nagzone out ako eh. Na yung frame lang yung iniisip ko. Parang... Ang hirap nun, may gout ka, tapos nakatayo ka, yung bigat mo pa. Diba? Tapos yung paa mo. Ano yun? 2 paa meron? Hindi, isa lang. Kanan, kaliwa? Nung time na yun, kaliwa. Pero parang nag-switch sa... yung mga recent, parang nag-switch ng paa eh. Tangina yun. Pero, Kuya Kebs, saludo dun, solid yun. Tangina. Thank you, naitawid mo pa. Eto, meron pa tayong tanong dito, Kuya Kebs. Eto naman kay... Tanong to ni Rapido.
ganon. Yeah. Sa tanong niya tungkol sa love life, kung meron ka, kasi parang kay Enigma daw umiikot yung buong mundo mo. Kung meron ka daw love life. May pamilya ko. 3 anak. So meron. Tangina na ito ni Rapido. parang si Enigma na daw asawa mo. Pero malaking portion ng time ko napupunta sa dito sa flip top. Pero bang times na parang meron kayong away ni boss? Parang nagkaroon ng tampuan o galit? Parang wala naman na mga serious discussion siguro, pero usually kasi pag nag-uusap kami, troubleshooting mode eh. So tanggal yung emotion, no? So more on business o trabaho lang yung pinag-uusapan? Kasi same goal naman kami. Pag may problema, paano yung solve to? So gano'n naman. Understood naman magkakampi eh. So hindi naman kami nagbabat ng heads. Parang ang nangyari, business talk lang, pero magkaibigan ba? Pag yung mga serious na talk, usually flip-top related eh. Di ba? Na, tsaka si Ari, kaya niyang, ihiwalay yung... professional talaga. Kala ko kasi minsan lumalapit siya sa'yo, Kuya Rebs, broken ako eh. May ganun ba? May ganun ba si Masaring sa'yo? May mga personal naman na parehas kami. So meron kayong pinag-uusapan ganun na personal na kayong dalawa? Oo. Sa buong crew namin, may mga ganun. Tsaka doon talaga kami nagsisik ng advice eh. Sa isa't isa eh. Ang sarap siguro makarinig ng advice sa inyo, no? Yung mga kunyari, yung mga love problem, nyari, si Boss Arik, Kuya Kebs, natira na ako sa puwet eh. may nabuking na akong lalaki. Minahal ko siya. Nasa advice Pero sa ngayon, puro kids, lang eh. Okay, puro mga ganun na. Tsaka blood pressure. Kasi ano ba mga mahilig mong kainin? Puro karne ba? Hindi naman, pero malalaki yung mga portions na inaano eh. Tsaka parang nung pandemic talagang yung health ko. Parehas tayo. Wala tayo ibang gagawin eh. Kami at yung flip top, iisa lang eh. 2 hits nga. Parang kahit yung crew, yung ibang crew, parang ganun yung namin eh. Hindi siya work, parang part talaga ng sa buong run ng flip top, meron bang parang meron bang MC na nakikita parang nabibisit ka sa kanya? Parang putang inan to Parang hindi na maganda sa pandinig yung pinagagagawa nito. Parang ganun. Meron bang MC na nainis ka talaga? Wala namang inis talaga. Siguro yung mga hindi lang masabayan yung yung trip mo. Pero gano'n naman, kanya-kanyang trip naman talaga eh. So parang no big deal naman. Pagka ganun, paano mo siya tinitake? May inis ka na lang pero hindi ko nasasabihin sa'yo. Tsaka yung inis naman, hindi serious na parang wala namang effect sa buhay ko yun eh. So madaling i-shrug off yung mga ganung. Sa bagay, Kuya Kabs, parang hindi ko lang trip pinagawa mo, pero putang ina, pakialam ko sa'yo. Buhay mo yan eh. Di ba? Pero dito tayo kay K-Ram, anong laban yung hindi mo mapigilan yung tawa mo? Tanong ni K-Ram. Dami. Usually, sa inyo, tsaka kay Zaito, yung mga unexpected na joke. Dun na, saan galing yun? Pero meron kang favorite MC? Favorite MC? Parang ito, gusto ko. Pagka, parang inaabangan ko to, na bumatil. Nag-change eh. Kung sino yung
parang nakikita ko na every performance. Sa ngayon, yung nakikita ko si Rafian. So mas technical ka. Hindi naman. Hindi naman, favorite ko rin si Jonas na Zaito. Wala naman akong sa style eh. Yung pag-execute siguro ng style mas pinapansin ko. Okay. Eto, tanong to ni J. Clown, Kuya Kebs. Ewan ko nga ba't nag-i-exist pa sa akin to si J. Clown. Kung walang flip top, sino o anong katayuan ngayon ni Kuya Kebs? Hirap niyan. Kaya siguro sa hip-hop pa rin. Hip-hop related pa rin? Hip-hop related na or baka sa film na talaga. Ayun yung Eto, tanong to ni Sinyo, Kuya Kebs. Putay na. Siguro, anong taon o ilang taon na siya nagdedesisyon maging kalbo? Tagal na. Baka late 90s pa or early 2000s na Parang lang ako na yung oras na sa umaga. Pero long hair ka dati. May face ako na. Meron ka ba picture dyan na long hair ka dati? Parang meron akong profile pic na undercut pa yata yun or nung 90s talaga. Yung mga fade. Ngayon, pag nag-fade ako, pabaliktad na. Eto, seryosong tanong daw. Sa tingin mo, sino ang susunod o karapat-dapat na pumalit kay Enigma kung sakali? Sabi ni Wisinyo. Mahirap yan hindi siguro isang tao. Yung ginagawa niya parang kailangan kailangan group. Kasi yung na-witness ko na niya kasi si Eric 24/7 yan na tingin ko siya lang may kaya nun na 24/7 ang daming iniisip na MC, daming iniisip na crew, iniisip pa yung galaw ng buong kultura, kung paano siya, kung ano yung role niya doon na hindi nagsa-stop eh. Kahit pag downtime namin na inuman na relax, pupunta pa rin dun sa Meron pa nga daw habang nagda-drive siya pag may naisip siya. Imbis na kami pag may naisip siya, message ka agad habang nagda-drive. O siya parang parang kung tutuusin, parang wala kayong pahinga. Parang full-time talaga para dito. Yung past 15 years, parang ganun na. Pero meron kayong din-devote talaga namin sa lalo na si Eric. Thank you doon, thank you. Pero meron kayong parang nilaan na wala mo ng ganito wala tayong iisipin about hip-hop. Tayo muna, papunta tayo sa isang gantong lugar. Meron, may mga outing naman na gano'n. Pero pag nag-inuman na, mapupunta rin din yung babagsak. May mga moments na tawa, sabay seryoso. Eto, tanong to ni Luminous, ito yung kasama ko. Meron ka bang day job o full-time ka sa flip top? Full-time. For the past siguro 14 years. Full-time ako sa flip top. Parang umabot sa point na nung talagang papadalas na yung mga events na tapos parang nakikita na may possibilities na ito na yung magpapalaki sa sa kultura. Nag-decision na ako na hindi na ako tatanggap ng outside work para anytime na ako ni Eric. Ready ako, game na ako. Kung ganun ka seryoso yung paglaan nyo ng buhay dito sa flip top hip hop, ano naman yung parang nararamdaman mo pag sa mainstream may parang alam mo na, pag nakikita, tangkinan to, parang kinukupal na naman yung pinaghirapan namin. Pero ganun talaga eh. may sa kahit anong bagay naman may mga haters ba or parang
Lahat naman eh. Lahat naman eh. Oo, kahit si Jesus may haters eh. Pero para sa akin, parang sayang yung energy kung fo-focus mo doon, no? Na ano eh. Kasi kami laging forward yung ano namin eh. Kung paano mag-move forward yung ginagawa. Ganda nun, no? Parang pag nainis ka sa tao, bahala ka nga dyan. Oo. Parang mas diretso yung plano ko, wala. Ayokong mag-ubos ng energy sa'yo, parang okay yun ah. Pwede mo naman i-overtake. Oo. Parang gano'n, pag may nasa traffic ka, diba? Pag may pwede mo naman lampasan mo na lang or pwedeng hayaan mo na lang. San galing yung ano? Sa tanong din to ni Lumino. San galing yung pangalan mo bilang DJ Omp? Galing kay Ace One sa Down Earth, no? Kasi nag-start ako mag-gig na ako, tapos wala akong DJ name. Parang kinuha nila ako kahit beginner pa lang ako. Wala akong DJ name. Tapos siya na yung nagsabi na ano na lang, Umph. Ano ba ibig sabihin nun? Parang may diin. Parang gano'n. Parang may diin. So parang yun na yung naging ano ko na rin, pag may ginagawa ako, kailangan may diin. Okay. Maganda yung pangalan na yun kasi relatable talaga sa ginagawa mo. Hey, DJ! Parang DJ Arg! Sa buong running years ng Flip Top, anong era yung tingin mong nagkaroon ng biggest challenge para sa Flip Top? Yung early years siguro. Na limited talaga yung resources. Wala pa masyadong naniniwala. So, yung kailangan mong convince na Tsaka parang may nun na lahat sinasabi na fad lang siya. After 1 year, wala rin yan. Siguro yun, kasi limited nga yung resources at maraming tanong kung paano i-maintain eh. Ito, tanong ni Akata to. May time ba na gusto niya na itigil yung pagkuha ng footage sa laban dahil napipikon yung MC o any reason para itigil yung pagkuha? Parang awatin ko na kaya. Meron naman. Yung obvious na hindi naghanda na Oo. Parang sayang oras dito. Cut mo na nga ito, di ba? Lalo na pag hindi naghanda, sobrang haba nung ground. Pero hindi naman, parang pumapasok lang sa isip ko na nagde-drift lang yun. Parang sayang. Sino bang may ganun na battle? Na parang sayang na oras, dapat tigil na to. Hindi ko na lang babanggit. Pero masa-search naman yan eh. Sino yung boring na? Yung J-Skills versus sino ba to? One Tamad. Yun, na-enjoy mo ba siya? Nahirapan ako dun. Kasi pag maganda yung laban, di mo mapapansin yung di ka makangawit eh. Pero pag walang thrill. Na yung tao doon, nagbubuno eh, no? Tulad na yung ginawa namin ni Master Pete. Wala ka namang idea kung anong topic yun. Pagdating sa mga anime reference, wala talagang wala talagang alam eh. So, inip na inip ka nun. Habang nagbabattle kang pinagagawa. Parang naghihintay ako na baka may ibang reference na mag-get. Yung pala buo na pero na-appreciate ko naman yung yung concept. Pero wala talaga akong nag-gets na. Oo nga eh. Pero yung ginagawa kong ganun, natitripan mo rin ba o mas gusto mo yung battle talaga? Depende sa execution. Na tulad nung yung sa inyo ni Husky. Po, sa first comment yun. Maganda yung execution. Tsaka kay Range. Sa amin yung Jose Rizal versus Andres Bonifacio. Buti nga pinayagan ako ni Boss Arik na magagano kahit hindi naman siya para doon. Pinayagan ako magagaganon eh, no? Pero kapag parang pinaka-favorite battle of all time? Mahirap yan eh. Depende sa mood. Pwedeng yung trip mo yung
hardcore na technical na solid tapos trip mo rin yung comedy na ganito. Sa execution talaga, wala naman akong sa style eh. Kasi trip ko rin naman lahat, mas maganda yung delivery nung eh. Pero yung sa mga favorite, usually yung mga recent na doon ako na-hype eh. Sa ngayon, yung meron ngayon? Tulad yung mga recent, parang itong di naman malileak. Pero yung next na upload na Bedroom J Black. Ito na ba? Susunod na ba yun? Nung mga unang parang bago mag-pandemic, Kuya Kebs, laging late na di ba? Laging late na yung simula ng flip top, parang mga 9 na ata. Natatapos sa madaling araw. Paano nangyari na disiplina na ni Boss Arik yun? Kasi 5, tas mag-i-start, matatapos ng 12, mga ganun. Paano nag-switch ng ganun yun? Yung pandemic rin siguro na yung mga first event after, may curfew pa nun eh. So, kailangan talaga na pag naiintindihan naman ng crowd tsaka ng MCs na may curfew. Tsaka napansin na mas okay na rin yun eh kaysa yung aabot ng mga 5 a.m. Yung mga unang B-side, ganun eh. Oo, kasi natatapos yun parang mga 3, tapos sobrang late na rin yung iba. Pag i-start, mga 9. Ngayon, sobrang disiplina na. Laki na rin na nabago. Mas okay. Yung hindi nakakapagod masyado. May nasaksihan ka na ba dyan, mga nag-away? Mismo? Sa venue? Oo. May isa na tanong mo na lang siya kung okay lang sa kanya na Pwede, ikakat ko to pag di siya pwede. Sige. Si may sinapak sa yung ba? Okay. Na audience na medyo makulit. Pucha. Kung okay lang sa kanya, wag mo na lang. Tapos yung live? Live niya ginawa? In between battles yata. Sobrang kulit. Parang nakaupo yata yung audience eh. Tapos siyempre nakatayo lahat sa parang sinabihan yata siya na parang tumabi or Hindi ko sure sa exact pero parang ganun yun na yung umabot sa akin. Napikon siya. Sinapak. Tapos di ko lang maalala kung sa loob o sa labas eh. Tapos yung kay Denmark, Mike Sip. Yun, nasa stage ako noon, hindi ko na witness kung anong actual na nangyari dun. So yun yung may natigil bang ibang laban? Yung last match, kaya naging secret battle. Yung Kalaluni. Paano yun? Tinigil talaga? Tinigil niyo yung event? O dahil sa away na yun? Hindi ako sure sa kung paano yung nangyari sa decision making doon. Pero di ko alam kung lahat si Arik nag-decide o yung MCs din. Pero yun, parang nag-decide na lang na tuloy na lang sa ibang araw. Unang punta din namin sa Davao, parang sa inuman. Yun yung ginaano ko sa kanila. Kasi gang-gang pa nun eh. Na ano ko sa kanila, na gusto nung naman yung lumaki yung scene dito. Mag-aaway kayo, wag sa venue. Sa labas na lang. Kasi kung wala kang makuha ang venue, wala. Hindi, saan kayo magpo-perform? Diba? Paano kayo magkakaroon ng weekly events na So, ewan ko kung pumasok or pero yun, after parang madalas sila magkaroon ng event sa Davao nung time na yun. So sa technicalities talaga pagdating sa flip top sa'yo, ikaw sa audio, sa camera, lahat. Pero kay Boss Arik, venue, lahat ng logistics tsaka organizing na
sa akin yung video. Hindi ka na rin yung parang kumokontak, halimbawa, yung sa monitor, yung ilalagay sa gitna ng yung parang TV. Si Boss Arik na lahat yun. Kasama na sa supplier nung stage, tsaka Paano umabot sa ganun na meron ng, di ba ang flip top dati, ano lang ano bang unang gamit na camera ng flip top? 7D na Canon. 70 Canon. Tapos, ikaw nang sasuggest na i-upgrade lahat. Hindi, nung nakaipon ako, bumili na ako ng Pero 10 years yun bago ko na-upgrade yung... Hindi mismo galing flip top o sa pondo ng flip top ba galing yun? Hindi, sa personal na... kasi gamit mo naman din. Tsaka ganun yung namin ever since. Yung mga ganun personal na... Ako yung nag-i-invest sa camera, lente, ganun sa cards. Yun, so yung una 7D. Tapos nadagdagan ng 5D, no? May shoot ko yung isang music video ni Target dun sa hood nila. Mas nakatambay kami dun, break time. May dumaan dun sa bintana na nagbebenta ng camera. Sobrang mura. So, yun, binili ko na yun, yung 5D. Tapos yun yung naging second cam na... Brand new o... Sabi nyo, wag piratahin. Exacto nga na parang iniisip ko nun, ba ako lagi nag-aano ng pro bono na music video, sakto dumaan yung parang yun yung yung regalo. Adik ba yun yung nagbenta, adik? Posible. Tangina, laki na tulong nung adik na yun. Kasama ka sa pag-upgrade ng flip top, boy. Eto, may iba naman akong tanong, Kuya Kebs. Kung halimbawang kung magiging presidente ka ng Pilipinas, meron ka bang plano? Biglang magic. Ikaw na presidente ng Pilipinas. Anong gagawin mo? Unang-una? Gagawin kong bawal gumasto sa election. Tapos basihan lang talaga debate. Tapos para makaboto ka, kailangan yung parang si-screen sa barangay yung debate. Tapos andun ka. On the spot ang botohan? Hindi. Yun yung registration. Kailangan napanood mo sa barangay yung... Mukhang maganda nga yun, no? Mukhang maganda nga yung ganun, no? So walang gastos, no? Parang ganun. Tsaka yung basehan lang talaga kung ano yung sinabi mong gagawin mo. Yung talino lang. Yung capability lang, no? Paano kaya yun, no? Gusto niya yun. Paano... Kasi ang pagkakaalam ko sa ganyan sa politics, halimbawang ikaw yung head, bago mo pirmahan yan, mayroon pa sa ilalim. So dapat lahat din yun magdebate rin mo. Parang kailangan lalabi mo. Isa yun sa gusto kong makita mangyari sa sa batas, Kuya Kebs. Meron ka bang aalisin? Meron kang gagawin? Tingin ko hindi naman problema yung batas yung pag-execute ng batas. Kasi parang in place naman lahat ng batas para na mag-function yung bansa no? So feeling ko kung paano lang i-execute na patas. Parehas ba kayo ni Boss Arik na atheist? Hindi ako atheist pero hindi rin ako nagfo-follow ng organized religion. Wala ka religion? Parang naniniwala ako na may creator, may something na kasi sa buhay ko lang parang ang daming nangyaring parang imposible na nag-sync to ng ganito. Siguro may hand na na tinutulak ako sa ganitong direction. Tsaka may mga signs na ganito lang. Parang yung yung mismong day na tinanong ko ni Arik kung gusto kong mag-camera sa flip top. Same day nakausap ko yung airpot ko Tapos tungkol sa work, yung ako parang
ayoko nang tumanggap ng ganito kasi delayed yung pay. Or parang nagre-reklamo ako na yung advice ng airpot ko, hindi, oo ka lang ng oo. Kasi hindi mo alam kung anong mabubuksan na pintuan nun. Tapos, kahit di mo alam kung paano gawin, alamin mo kung paano. So, kaya ang bilis nung sagot ko kay Arik nun eh. Di ko na iniisip nung tinanong ako. Game. Dahil advice sa'yo na... Dahil same day, kausap ko airpot ko na ganun yung advice sa akin. So ganun yung parang... Si Bruce kasi, di ba, astrology? Naniniwala ka rin ba sa mga ganun? Di ko pa masyadong nare-research yung alam ko lang yung sa akin, no. Parang may sarili akong ano ba yan? Ano yun? May sarili kang paniniwala o researching mo? Parang based lang sa experience ko. Pero pinag-aralan ko din yung Bible, binasa ko rin. Mga ganun. Pinag-aralan ko din yung ibang religion. Pero parang isa lang naman yung point. Na, sumunod kay God. Or, hindi, yung maging mabuting tao. Na kung, para sa akin, kung may religion ka, tapos kupal ka naman. Parang, useless yung religion mo kasi yung point ng religion na maging mabuting tao at maka-contribute sa sa community, sa world, sa history ng so kung yung ginagawa mo parang hindi ganun, parang useless para sa akin, useless yung religion mo. Pero kung nagiging mabuting tao ko dahil sa religion mo, good yun. So parang sa akin hindi yung hindi yung paniniwala, yung pag-execute pa rin. Pero nabinyagan ka ng Katoliko. So tapos syempre parang lahat tayo no. Hanggang first communion. Tapos may isa akong na witness na parang nag-turn off sa akin sa organized religion yung ang nasa States kami noon tapos Christmas Eve nagsimba kami, may isang babae doon na parang sobrang lungkot, parang umiiyak na tapos di ba yung mag-aano na Ostya? di nakapila siya, lumapit doon, hindi siya nag-amen. Di ba pagka Katolik Kristo? Parang gano'n. So, yung pare, parang siya doon. Are you Catholic? Are you Catholic? Yung babae parang, yung dating parang naghahanap lang siyang Nang pupuntahan. Tapos parang doon. Pinahiya doon. Puno yun. Christmas Eve yun. So, parang tumatak talaga sa akin yun siguro mga ako nun, 10 years old. Ganun. Hanggang ngayon, iniisip ko na parang fucked up yun. Doon pumasok yung sinabi mo na hindi ka nagiging mabuti dahil sa religion. Kumbaga, yung pag-execute pa rin. So parang ganun nga din, parang parehas din tayo ng trauma. Sa akin, sa pastor kasi. Yung may na-witness nga ako na inidolize ko siya. Kasi dapat magpapastor din ako. Kasi, Seryoso? Seryoso. Ako, born again. Kaso yun nga, nasabi ko to sa ibang podcast ko, nabalitaan ko, nawala na yung pastor na yun, tapos kinuha yung Fortuner, tsaka yung Pondo. Doon na ayoko na nga. Doon na lang, wow. Basta may in the end ng buhay ko, may Diyos ako. Parang gano'n na lang, may creator ako. Pero sa Bible may rin yan sa bandang dulo na yung role lang naman ng priest na i-spread yung word Tsaka parang human din sila na tao lang. So yung actually dapat di mo rin pinapraise na yun nga parang lang sila messenger yung dating pero since organized may hierarchy na nagsisik ng power. Bata pa kasi ako noon syempre sino bang kahit nga yung mga rapper, ina-idolize mo, tao lang naman din yun. Pagka na-inspire kasi, nakaka-inspire siya. Kung papipiliin ka, anong gusto mo? Presidente, mamumuno sa atin o hari na lang?
Sa Philippines, no? Sa Pilipinas. Kasi nung ako, UAE, hari dun eh. Yung tinatawag na, benevolent dictator. Hindi ko alam yun Ano yung benevolent? Ang lalim na niyan, Kuya Kebs. May talaga. May paninindigan talaga na kailangan talaga siya. Solid. Basta tama. Basta na yung tama yung gagawin niya. Kasi, tsaka hindi masasway ng nakakorrupt naman yung position, yung power, di ba? Kailangan ganun eh. Na, kahit naman yung, kita mo yung pwedeng sobrang bait na tao, pero yung tingin sa kasambahay o katulong parang may nakikita kang ganun eh, di ba? Na outside, sobrang bait. Pero pagpunta mo sa bahay, yung touring sa kasambahay o katulong, parang slave na. Oo. Pag binigyan mo ng power, usually yung tao, a-abuse eh. Actually, may ganun talaga. Halimbawa, yung politiko, tutulungan namin kayo, kayong bahala. Pag sabay, isi mo yan. Yung ganun, kailangan pantay yung... Parang ang hirap din makakuha ng ganung tao, no? Kuya Kebs, yung pwedeng bumago sa nakasanayan natin sa bansa. Kahit ako, mas gusto kong pwede lang eh. Kung magkakaroon lang ako ng kapangyarihan yung parang instant, alam ko, may ebidensya ako, magdanakaw ka. Ang gagawin kong parusa doon, buong pamilya nyo, kunin lahat ng yaman, pero hindi kayo papatayin. Buhay kayo, pero mahirap. Ilang taon pa nakikita mo tong flip top, Kuya Kebs? Natatagal. Sa ngayon, wala pa ako nakikitang end. Kasi nag-evolve pa din eh. No? Ewan ko kung ko lang, no? Pero parang nag-evolve pa rin yung art. Tsaka, kahit ako na sobrang daming battles na-excite pa rin ako eh. So, sa ngayon, wala pa ako nakikitang end. No? Sana tumagal pa yung flip top. Sana ang buhay nyo parang kahit 400 pa, no? Bigyan kayo ng buhay. Sana tumagal kayo kayo ni Boss Arik, sana bigyan kayo ng 400 pa. Kahit wala na kami. Para lang mapagpatuloy nyo yung pagmamahal sa kultura. Meron ka bang mga any plans, mga gustong i-promote o yan? Wala naman, yung support lang sa Flip Top siguro. Message sa mga sumusuporta, Kuya Kebs. Yun, salamat sa lahat. At ako, parang sobrang thankful ko na yung past 15 years ginagawa ko yung trip ko. No? Sobrang binavalue ko yung nangyari. No? Na yung past 15 years ginagawa ko yung trip ko at enjoy at papasalamat ako sa lahat ng buong community ng Flip Top na nabigyan akong opportunity na gawin yun. No? Kay Enigma, meron ka bang message? I love you daw, boss. Shot, Yun, maraming salamat, Kuya Kev, sa pag-imbita sa amin dito. Salamat, tinanggap nyo kami. Thank you. Thank you sa invite. Palakpakan natin, Kuya Kebs.